Inatasan ng Education Department ang mga paaralan na repasuhin ang kanilang mga hakbang sa paghahanda sa lindol. Dahil matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni J.M. Thompson. Hindi natinag ang Department of Education at agad na nagpadala ng mga structural engineers mula sa Central Office para tingnan ang mga apektadong gusali at matiyak ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Batay sa pinakahuling tala ng Rapid Damage Assessment ng ahensya, umabot na sa 62 silid-aralan ang naitalang higit na napinsala ng lindol. 73 naman ang may malaking sira sa silid-aralan at halos 400 classroom naman ang bahagyang nagkaroon ng sira. Kaugnay nito, iniutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibigay ang lahat ng tulong na kailangan ng mga apektadong mag-aaral, guro at residente dulot ng lindol. Kaya naman patuloy ang pakikipag-ugnayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. President Bongbong Marcos gave us a directive to ensure that all the schools in Mindanao are safe because of the earthquake that took place. He is also monitoring closely through DSWD, through DepEd, through DPWH, yung safety ng lahat ng mga eskwelahan natin. Inutusan niya si Sec. Sunny Angara na siguraduhin yung safety ng mga bata at lahat ng mga pamilya na nasa Mindanao. Batay sa pinakahuling tala ng kagawaran, higit 4 na milyong estudyante at 128,000 na mga guro at personel na ang apektado ng lindol. Tiniyak naman ni DepEd Secretary Sunny Angara ang tuloy-tuloy na tulong ng ahensya sa mga magulang, guro at mag-aaral. Prioridad din ng kagawaran ng kaligtasan ng bawat isa at sisiguraduhin ligtas na ang mga paaralan bago bumalik ang klase. Maaari namang gamitin ng mga paaralan ng kanilang maintenance at other operating expenses para sa agarang pagkukumpuni ng mga pasilidad. Inatasan din ni Education Secretary Angara ang lahat ng mga paaralan na repasuhin at mahigpit na ipatupad ang mga hakbang para mas mapaghandaan ang lindol. Kabilang dito ang evacuation procedure at ang regular na earthquake drills. J.M. Thompson, para sa Bayan.